Nanonood ang taong bayan eh. Hindi ba? Napakahirap paniwalaan na magsasabi ka ng iba sa Senate Full Committee, ang sasabihin mo dito, iba rin ang sinabi mo, at dito, ang binabanggit mo, katotohanan. Paano kami maniniwala sa'yo? Your Honor, yung katotohanan po ngayon ay inilabas ko dahil tinatakot ako nila during that time. Sinungaling. Marami pong nangyayari during that time. Marami pong namamatay. Ngayon po nakita ko po na maganda ang pagserbisyo para sa justisya ng ating bayan. Tinawag na mga hearsay o chismis ng abogado ni Yang na si Eto na. Panibagong witness na naman sa Pogo, Pogo issues. Magkano na naman kaya ang ginastos dito ng mga kumag na kumag na mga, ay nako. Nagdala na naman ng sinungaling sa hearing ang mga kolokoy para sirain ang dapat sirain. Kwestiyon ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte ang kredibilidad ni Jimmy Guban, ang panibagong testigo sa isinasagawang pagdinig ng House Quadruple Committee o Quadcom. Binuo ang Quadcom upang pag-isahin na lang ang investigasyon ng mga kongresista kaugnay ng illegal na Philippine Offshore Gaming Operations o POGOs, illegal drug trade at extrajudicial killing sa kasagsagan ng anti-drug war ng dating Administrasyong Duterte. Ayon kay Congressman Duterte, questionable ang kredibilidad ni Guban at walang basihan ang kanyang mga pahayag. Ito ay lalo na't na-contempt na anya ng Senate Blue Ribbon Committee si Guban dahil sa pagsisinungaling nito. Araw ng Biyernes, August 16, nang iharap sa public hearing si Guban at dito binawi niya ang mga naging unang pahayag sa Senado noon. Biruin mo yan. Nakulong nga yan sa Senate, dati Senate hearing, na cite in contempt yan. Kinulong yan sa Senado dahil sa pagsisinungaling. Tapos ito na naman, dinala sa Kongreso at doon na naman siya ano naman kayang gagawin nito sa Kongreso? Pagkatapos ito na mga congressman, ito na mga representative na to, alam na nga sinungaling, dinala pa doon, pinag-witness pa, ginawa pang witness, pinag-oath pa yan. Pinag-take pa yan ng oath para wag magsinungaling, anak ng pating mga Nadiskubreng bilyong-bilyong pisong halaga ng shabu sa magnetic lifters noong 2018. Ngayon, idinadawit na nito ang mga personalidad na malapit sa pamilyang Duterte, kabilang na si Representative Duterte, Attorney Man Scarpio, asawa ni Vice President Sara Duterte, at maging si Michael Yang na dating Presidential Economic Advisor ni dating Pangulong Duterte. Nanonood ang taong bayan eh. Hindi ba? Napakahirap paniwalaan na magsasabi ka ng iba sa Senate Full Committee, ang sasabihin mo dito, iba rin ang sinabi mo, at dito, ang binabanggit mo, katotohanan. Paano kami maniniwala sa'yo? Tama. Your Honor, Paano maniniwala sa mga yan? Nako naman, may na namang nabayarang witness para guluhin ang guluhin ang dapat guluhin. Magkano na naman kaya ang binayad dito ng mga ito, kahit bayaran. Ay nako, binayaran na naman ito ng mga nakurakot nila. yung katotohanan po ngayon ay inilabas ko dahil tinatakot ako nila during that time. Marami pong nangyayari during that time. Marami pong namamatay. Ngayon po nakita ko po na maganda ang pagserbisyo para sa justisya ng ating bayan. Tinawag na mga hearsay o chismis ng abogado ni Yang na si Attorney Raymond Fortun ang mga pahayag ni Guban. Lalo na't wala naman ang pangalan ni Yang sa anumang shipping documents o naging consignee man ito.
Samantala, iimbitahan naman ang mga personalidad na binanggit ni Guban sa susunod na pagdinig ng Quadcom. Ayon kay House Committee Bakit nakikinig pa kayo dyan? Hindi ba nga kayo na mismo nagsabi na nagsinungaling na yan dati? Anong pruweba nyo na magsasabi yan ng totoo ngayon? Sinasayang nyo lang yung araw nyo. Imbes na gumagawa kayo ng paraan para mapaganda ang Pilipinas, naghihiring kayo dyan sa walang kwenta. Nakikinig kayo sa testamento ng walang kwentang tao na sinungaling nga. Isinayang nyo na naman ang buwis ng bayan. on Dangerous Drugs Chairperson, Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers. Mabigat ang aligasyon ni Guban na may nagpapalusot ng mga iligal na droga sa customs. Anong motibo at bakit nagbago ang iyong desisyon, no? At nagrekant ka ng iyong statement? Ang sabi naman niya, gusto niyang magkaroon ng totoong hustisya dahil napilitan siyang sabihin yung mga hindi dapat niyang sabihin. So, kaya yun ang pinaka-point na nagulat. Apparently, there seems to be a pressure nung siya ay tumistigo noon. Na kung saan, naging dahilan para din siya ay ikulong. Umaasa rin ang kongresistang mapatutunayan ang ugnayan ng illegal pogos, drug-related killings at illegal drug trade sa ginagawang investigasyon ng House Quadcom. Rosa Licod. Ang problema kasi dito no. Pilit nilang iniimbestigahan yung pogo na yan. Nauubos ng oras sila dyan. Hanggang ngayon, yung taga-Bamban na mayor, hindi pa rin naikukulong kung talagang nagkasala. Hindi pa rin nahuhuli. Ay, nako. Ito naman si bakit nandito pa ito sa hearing ng Kongreso? Si Franz Castro, di ba? Ano na to? Convicted na to? Child abuse? Oh? Hindi naman yata available ang child abuse kung bakit nandyan pa yan sa Kongreso? Di pa ina-aresto yan nang makatikim na ng kulungan? Ay, panibagong gastos na naman ng pera to. Inubos na naman ng araw nila sa pag-hearing. Mag-comment kayo mga padli. Ano sa padlagay nyo, mga opinion nyo. Niloloko na tayo ng mga taong namumuno. Nako naman po. Mary Joan!